May taglay na halina, ang bawat pahina may pangakong sorpresa sa bawat mambabasa. Sumamat alamin, hiwalay ating kumpasin sa bawat librong bubuklatin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alikabok, mga tauhan kilalanin. Alikabok, bawat aral unawain. Alikabok, halika na. Alikabok, magpasa. Patuloy pa rin, pangarap mong kayang abutin. Jomel, ay tumayo ka nga dyan, bata ka. O ano, tapos ka na ba sa pag-inventaryo nitong mga pinadalang libro ng tatay at nanay mo? Nasaan na yung listahan? La, wala pa po ako nagagawa listahan eh. Ano? Abay, kahapon ko pa pinagagawa sa'yo yun na. Kasi po la... Oh, etong librong ito, dito pa do. Galing? La, hiniram ko lang po. La, nakakatuwa pala tong kwento ni Baot, ang batang malakas. Ay nako, Jomel, alam mo, dadalawa na nga lang tayo dito sa bahay na ito. Sana naman, iho, ay naaasahan kita sa mga gawaing bahay. Lola, pasensya na po kayo. Gagawin ko na po yung inventaryo. Kasi naman bata ka. Nako, bata ka, bakit ka sumugod sa ulan? Ay, tignan mo, o basang-basa ka. Naku, uli-uli, wag mong gagawin yan, ha? Teka, alisin natin ito. At mabababad ka ng husto sa lamig, eh. Ay, nako. Oh, kukuha lamang ako ng tuwalya para makapagpatuyo ka ng maigi. Jomel, bantayan mo tong kaklase mo. Baka mamaya lumabas na naman, sumugod na naman sa ulan, ha? Opo. Sandali lang ako. Alam mo, kilala kita eh. Ako? Eh, ano nga ba ulit pangalan ko? Di mo alam ang pangalan mo? Wala akong maalala eh. Kahit ano. Ang huli ko naaalala, may nakakasilaw na liwanag. Tapos nandito na ako. Ano ba to? Hindi ko alam pangalan ko. Huwag kang mag-alala, alam ko ang pangalan mo. Talaga? Eh, paano mo naman nalaman? Nabasa ko ang kwento mo. Ikaw si Baot, ang batang malakas. Tauhan ka dito. Baot? Baot ang pangalan ko? Oo, Jose Baot. Pero mas kilala ka sa tawag na Baot, ang batang malakas. 12 taong gulang ka at nag-iisang anak. Dalingat. Ba't parang ang dami mong alam sa akin? Nabasa ko mabuti ang kwento mo. Lahat ng mga tauhan dito, alam ko ang mga mahalagang pangyayari. Ito ba bahay namin? Oo, ganyan ang mga bahay sa inyo. Yari sa Bato at Kugon. Sa Batanes ka kasi nakatira eh. Sa Batanes. Oo, sa dulong hilaga ng Pilipinas. Lagi nga bumabagyo sa inyo eh. Ah, kaya pala ako nakasuot itong bakol, tsaka kalapyaw. Kasi umuulan sa amin. Ayun, baka kidlat yung nakita mo nakakasilaw na liwanag. Siguro tinamaan ka nun, no? Siguro nga. Pero, anong ginagawa ko sa labas ng bahay namin kung umuulan? Ayun ang hindi ko alam. Teka, wala ka pa rin ba natatandaan? Wala pa eh. Ay, nako. Magpunas kang maigi dahil basang-basa ka. Huwag mong uulitin yan, ha? Pag umuulan, huwag lalabas ng bahay. O, pagkatapos nito, mainam na uminom ka ng mainit na sabaw, ha? Ay, ano nga uli ang pangalan mo? Baot po. Baot. Opo. O, Jomel, ikaw na munang bahala sa kaklase mo. Kukuha lamang ako ng mainit na sabaw, ha? Huwag mong pala. Sige po, Lola. Umuulan pa. Akala siguro ni Lola kaklase kita, no? Siguro nga. O sige, tulungan mo na lang ako. Ayusin mo yan, tapos ako'y Ipinakikilala ang 4 na elemento ng isang kwento. Tagpuan ang lugar at panahon na pinangyarihan ng kwento. Tauhan,
ang mga gaganap sa kwento. Banghay, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Tema, ang paksa, kaisipan, o mensaheng gustong iparating ng kwento. Palakpakan natin ang tagpuan, tauhan, banghay at tema, ang apat na elemento ng isang kwento. Itong isang ito, para to sa siyensya. Ito namang isa, para sa matematika. Ayun! Alam ko na! Di ba nabasa ko na mabuti ang kwento mo? Eh di magbibigay na lang ako ng mga mahalagang pangyayari para makatulong bumalik ang alaala mo. O sige, subukan natin. O sige! Ayon sa kwento, ubod ka ng lakas. Minsan, inutusan ka na nanay mo na bunutin ang sahig. Eh, mas gusto mong maglaro sa labas. Kaya isa-isa mong binunot ang mga pako sa sahig. Oo, tama. At saka ako binunot ang sahig. Oh! Dahan-dahan lang! Eh, pambihira ka naman, oh. Eh, bakit ba hindi mo pa tinapos bunutin yung sahig? Eh, ang lakas-lakas mo naman. Oo nga, no? Pagalitan tuloy ako ni nanay. Sensya ka na, ha? Sabi rin dito sa kwento, nagpatumba ka rin daw ng puno. Minsan, pinapitas ka ng tatay mo ng buko. Eh, tinawag ka ng mga kalaro mo. Niyugyug mo na niyugyug ang puno hanggang mahulog lahat ng bunga. Oo, tama. At saka yuyugyug Ay! ka ganito. Ay! Huwag mo naman, oh! Eh, huwag ka naman padalos-dalos! Sensya ka na, Jomel, ha? Ikaw naman, oh! Jomel, ano bang ingay yan? Eh, love, may nalaglag lang po. Kaya siguro nagagalit sa'yo yung nanay mo kasi hindi mo sila sinusunod na maayos. Eh, paano? Puro utos. Puro utos. Kailan ba naman ako pwede maglaro? Masayang maglaro at maglibang, pero kailangan natin tumulong sa gawaing bahay. Pareho pala tayo, Jomel. Hindi mo rin pala agad sinusunod ng utos ng lola mo. Kaya yan, napagsabihan ka rin tuloy. Kaya nga tinatapos ko na yung listahan eh. Teka. Ayan, may naaalala na ako. Alam ko na kung bakit ako nasa labas nung umuulan. Eh bakit nga ba? Kasi inutusan ako ni nanay na pumunta sa bukid. Tulungan ko daw si tatay na magbuhat ng mga kugon. Naku! Kawawa naman si tatay. Nabutan marahil siya ng malakas na ulan. At walang katulong magbuhat ng mga kugon. Eh ano pang ginagawa mo dito? O sige na, umuwi ka na, tulungan mo ang tatay mo! Eh, paano makakalat natin dito, Jomel? Ako na ang bahala dito, sige na! O sige, salamat ha, Jomel. Pakisabi rin sa lola mo, salamat. O sige! Oh, paano to? Ang daming kalat. Saan ba ako magsisimula? Baho talaga, oh. Maniniwala ba kayong ang pagbubuo ng kwento ay tulad din ng pagluluto? Halimbawa ng tinolang manok. Paghambingin natin ang mga elemento o sangkap ng kwento at tinolang manok. Ang tagpuan ang pinangirihan ng kwento. Sa tinola, ang kaldero ang ating magiging tagpuan. Ang mga tauhan naman ang mga nagsisiganap sa kwento. Sa tinola, ang piraso ng manok at papaya ang ating magiging tauhan. Mahati sila sa tatlong bahagi. Gusto o mithi ng tauhan, ang mga balakid na kakaharapin at ang magiging kapalaran. Gusto, mithiin ng manok at papaya na maluto at maging tinolang manok. Balakid, walang panggatong ang magluluto. Matupad kaya ang gusto ng manok at papaya? Kapalaran, makakahanap ng panggatong ang magluluto at maluluto rin ang ating tinolang manok. Ang banghay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Nahahati rin ito sa tatlong bahagi, ang simula, gitna at wakas ng kwento. Sa tinola, ito ang paghahanda ng mga sangkap, paglalagay sa kaldero at pagluluto at pagkaluto ng tinolang manok. Mahusgahan ang lasa o linamnam ng ating tinola kung titikman ang sabaw nito. Sa ating kwento, ang sabaw ang tema o paksa nito.
kumikilos ang mga tauhan at nabubuo ang banghay para maipakita at maipaliwanag ng mabuti ang tema ng kwento. Kailangang paghalu-haluin ang mga nasabing sangkap para maluto ang tinolang manok. Ganon din sa pagbubuo ng kwento, di ba? At syempre, kailangan ng apoy para maluto ang ating tinola. Sa ating kwento, ganun din. Ang apoy na magluluto nito ay ang imahinasyon ng manunulat. Ay naku po, anong nangyari dito?